isang malaking sunog sa dati nilang tinitirhan. Doon na sila nagsimulang maghirap. Papadudod sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng lolo ko ay marami akong natutunan. Siyang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina at naging gabay ko sa oras ng kalituhan. Tahimik at masaya ang buhay namin noon hanggang sa pagsapit ng taong 1983. Isang masalimuot na pangyayari ang sumubok sa buhay ko. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Namili man natin o hindi, una tayong nabibihag sa pisikal na itsura ng isang tao. Dito na nabubuo ang salitang crush sa taong mahirap maging sa atin. At karaniwang sa panaginip lang natin sila kayang abutin. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang magkagusto sa iyo ang taong crush mo? Karaniwan sa pelikula o sa mga nobela lamang napapanood at nababasa ang mga boy meets girl love story. Pero ibahin ninyo ang kwento ng ating kabarangay ngayong araw na si Lovell. Dahil ang dating crush ng niya noong kolehiyo na si Deo ay naging nobyo niya sa totoong buhay. Saan nga ba patutungo ang isang love story na maala fairy tale ang datingan? Makakamit kaya nila ang happily ever after or mauuwi lang ito sa isang bittersweet ending? Yan ang dapat ninyong pakabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko lang muna kayong batiin at lahat ng listeners ng Barangay Love Stories ng isang mapagpalang araw. Ako po si Lovell, 30 years old, dating radio journalist turned freelancer writer. Ang programa niyo na po ang nakasanayan kong pinakikinggan tuwing nagsusulat ako. Sobrang impressed kasi ako sa mga stories na inabahagi ninyo. Dito ako humuhugot ng inspirasyon para sa mga topics na sinusulat ko, lalo na bawat kwento na inyong isinishare ay nagsisilbing eye-opener para sa mga listeners na katulad ko. Kaya naman naisipan kong i-share ang love story namin ng boyfriend ko na hopefully ay kapulutan din ng aral ng mga kapwa ko sa barangay. Mahigit 10 years na kaming magkasintahan ng boyfriend kong si Deo. Nagkakilala kami noong nag-aaral pa lamang ako sa college. Sa totoo lang ay parang straight out of a movie ang kwento naming dalawa, kung saan ang isang average-looking girl na tulad ko ay na-fall sa isang heartthrob na mahirap abutin. Barangay Love Stories. May mga bagay na hindi natin kaya o hirap tayong tanggapin. Isang araw ay aabot na lamang tayo sa punto na masasanay na lamang tayong makisama o mabuhay kasama ng mga bagay na yon. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na nahirapan kang tanggapin sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jose, 55 years old, at gusto ko lamang ikwento sa inyo ang nangyari sa amin ng 3 anak ko neto nang nakaraan. Nabiyayaan ako ng 3 anak na lalaki. Pero may mga pusong babae. Ang panganay kong si Rocky ay 32 years old na at gusto niyang tawagin siya sa pangalang Rachel. Sa
Sinundan siya ni Troy o mas kilala sa tawag na Tracy sa aming barangay. Isang taon lang ang agwat niya kay Rocky. Ang bunso ko naman ay si Henry. Pero mas pinili niyang tawagin siya sa pangalang Kailin dahil kamukha raw niya si Kailin Alcantara. Siya naman ay 30 years old na. Ako na lang ang kasama nila sa buhay dahil mga bata pa lamang sila noong namatay ang nanay nila. Hindi na ako nag-asawa pa dahil nakatuon ang atensyon ko sa kanilang magkakapatid. Hindi naman ako nagsisi dahil noong tumanda na rin sila. Ako naman ang inalagaan nila. Hindi madaling tanggapin sa una ang paglaglag nila sa totoong kasarian nila, papadulog. Dahil bilang isang ama ay gusto ko noon na may magtuloy ng lahi namin. Kaya lang, wala naman akong kontrol noon sa buhay nila at sa kung saan sila magiging masaya. Hindi ko naman sinasabing nabigla ako sa pag-amin nila sa akin dahil buhay pa ang nanay nila ay nakitaan ko na sila ng mga senyales na magiging binabay sila. Hindi ko lang kaagad yun tinanggap at inisip na baka nagagaya lamang sila sa mga kalaro nila sa eskwela. Kaya lang, mas naging halata pa ang pagiging bakla nila habang tumatagal, papadudod. Basta isang araw ay nakita ko na lamang sila na isa-isang lumapit sa akin at inamin ang totoong kasarian nila. Hindi ako nakainis sa una, pero sinubukan kong tanggapin dahil mahal ko sila, papadudod. Napulit na kakaramba kagabi. May almusal na ba? Di ba po ko gutom? Eh, paano naman ako? Magpainit na lang kayo. Marami tayong tira sa rest kagabi. Pagtimpla mo naman ako ng kape agad. Wala po ko sa mood. Sige nga, please. Rachel? Ay, o sige na nga. Oo nga pala. Namalo ba rito yung nobyo mo kagabi? Si Peter ba yun? Harold po ang pangalan niya, Tay. Eh, magkatulog din naman ah. Oo nga po, andito siya kagabi. O eh, kamusta na siya? Wala na kami forever, Tay. Iwalay na kayo? Nakipag-break ako sa kanya eh. Tapos, ikaw mo umiiyak. Eh kasi, gusto kong habulin niya ako. Masama ba yun? Ikaw yung nakipag-iwalay eh. Ano ba kasi problema mo ha? Kasi naman, Tay, lagi siyang walang time para sa akin. Puro na lang pagmumotor ang ginagawa niya. Di ba ikaw yung nagbigay ng down payment sa motor niya? Ako rin pala parehistro nun. Tapos hati kami sa buwan ng hulog. Tapos yung mga kapatid mo, hindi mo man lang mabilang kahit mo sa kanto. Binibigay ko naman po sa kanila yung mga napaglumaan kong bras. Ewan ko sa'yo. Anong gagawin ko, Tay? Hindi na siya nagpaparamdam ngayon. Baka may nahanap ko siyang iba. Ang okay mo naman. Kagabi lang kayo nag-iwalay ah. Mabilis yung kapag sa iba. Bigyan lang siya ng oras. Baka kapag nakalayo ka na sa kanya eh, makita niya ang halaga mo. Eh, paano kung iba naman ang makita niya sa paglayo ko? Paano kung makahanap siya ng mas maganda at mas maalindig na bakla kaysa sa akin? Eh di, hindi siya para sa'yo. Ay naman eh. Ay, humingi ka ng pahay sa mga kapatid mo, huwag sa akin. Oo, asan na yung kape ko? Papaitan ko lalo kape nyo, bahala kayo. Para malatahan yung eksakto nararamdaman ko. Rocky, Rachel, anak, lalaki lang yan. Marami pa dyan. Mamahalin ka at hindi ka pagdadamutan ng oras. Marami pa dyan na gusto ng bagong motor. Pipila sila sa'yo balang araw. Ay naman eh. Alam mo ba, nung bago pa lang kami ng nanay mo, nagkahiwalay din kami. Tingnan na kwento sa amin yan. Isang taon kami nagkahiwalay. Ako rin ang tumapos sa relasyon namin. Pero ako rin yung bumalik. Bakit po? Akala ko nung una, hindi ko siya kailangan. Mas gusto ko maging malaya. Hindi pong wala nakikialam sa akin. Kaya lang, habang tumatagal, namiss ko yung nanay niyo, lalo na nung hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Ayun, bumalik ako sa kanya, at nagbakaawa pa akong bigyan niya ako ng pagkakataon. At pinagbigyan naman niya kayo?
hindi siya